Mga kapuso, biyahing south ang last stop ng ating summer Pastiyalan. Sakto sa mga naghahanap pa ng mapapasyalan dahil sa dami ng mga lumang istruktura at mga kwento ng pagiging makabayan. Sulit ang punta sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas. Tara't magbalikbayan kasama si Katrina Son. Gaya ng kanilang ipinagmamalaking kapitbarako, likas na matatapang at magigiting ang mga Batanggenyo. Nag-ugat yan sa malalim na kasaysayan ng probinsya na naging tahanan ng ilang Pilipinong ilustrado sa panahon ng mga Kastila. Halina dine sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas, ang Taal. Mayroon ditong mahigit 100 bahay na bato o heritage houses. Gaya na lang ng bahay ni Don Leon Apasible, kilalang abogado at ilustrado. Siya po yung kanang kamay ni General Miguel Malvar. Siya yung kumubkob sa Batangas City against sa mga Espanyol na ilang bolo lang yung dala nila at ilang baril. Tapos ito yung part po ng bahay na tinatawag na antesala. Ante means before we enter the before the sala. sala mayor, Okay. before the living room. Halimbawa, may mga gatherings po dito. Kinukubli nila yung mga meeting for the revolution. Kasi sila ay parang pinaparatangan nga ng mga Kastila na mga subversibo, no? Or para magre-revolt sila. Ito yung kanilang master bedroom. Pero yung pinaka-espesyal po sa kwarto na to ay itong cabinet na to. No, yan po ang tinatawag na aparador de tres lunas or three-moon cabinet. Kasi tatlo yung pintuan niya, tapos tatlo rin po yung salamin. So pag may ilaw, di ba, nag-reflect yung light na parang buwan. So pag meron kayong aparador de tres lunas, ibig sabihin mayaman daw kayo noong unang panahon. Para mabuhat lang yan, kailangan ng 20 to 30 na kataog. Ayan, ito naman po yung kanilang komedor. Ito po ay isang buong puno ng nara. One piece. Ito mismo yung buong trunk. Andito yung kanilang fridge. Before, they call it nevera. Ito po ay water filter. Dito po, magmo-moist siya dito, tapos tutulo sa baba. Pag tulo nun, malinis na. Ang bahay na ito, pagmamayari ng tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas, si Doña Marcela Mariño Agoncillo. Siya yung pangunahing nagtahi ng watawat ng Pilipinas, pero hindi dito sa Taal or sa bahay na to, kundi sa Hong Kong. Andito yung portrait ni Marcela, yung kanyang asawa na si Felipe Agoncillo. Si Felipe, siya yung first Filipino diplomat. Meron silang 6 na anak. Dito yung kwarto ni Marcela at ng kanyang, ni Doña Marcela at ng kanyang asawa. And bali sa bahay na to, meron silang parang sinaunang CCTV or peephole. Ito, ilalagay mo yung darili mo dito, tapos pag inopen yan siya, kita mo kung sino yung mga pumapasok. Meron tayong Taal Heritage Preservation Code. Ito ay isang ordinansa na ipinasa noon upang mapangalagaan ang ating mga istruktura. Kaya hindi maaaring basta-basta sirain o gibain o palitan ang itsura ng isang old structure. Hindi napapabayaan yung ating mga old structures. Sumasabay tayo sa modernization, pero yung ating heritage and culture na pe-preserve pa rin natin. At sa pag-iikot natin dito sa Taal, Batangas, syempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-selfie. Pero bago pa nauso ang mga cellphone at digital cameras, hindi rin papahuli ang ating mga ninuno. Dahil dito sa Galleria Taal, makikita ang nasa mahigit 200 na koleksyon ng mga vintage cameras. This one from 1900 is studio camera. Lahat ng cameras dito working condition pa. Isama rin sa listahan sa pamamasyal sa Taal ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay. Ito lang naman ang nag-iisang simbahan dito sa Luzon na gawa sa coral stones. Parang ang lamig kasi iba yung walls na ginamit. Naturally, talagang malamig yung binibigay ng corals eh. Bukod sa thickness at saka sa taas niya, saka ang ginamit dyan ay tisa. Pinaniniwalaan ring mapaghimala ang Our Lady of Kaysasay. Matapos naman natin mag-ikot sa mga heritage sites, nandito naman tayo ngayon sa palengke dahil
Dito raw mahanap at mabibili ang sikat na tapang taal. Ang linamnam nga ate. Napakalambot. At sa pag-uwi, syempre, huwag kalimutang bumili ng pasalubong na balisong o di kaya'y mga damit na burda kung saan kilala rin ang taal. Kung makapagsasalita lang ang bawat sulok ng taal, tiyak, mas marami pa silang maikukwento tungkol sa ating kasaysayan. Kaya sulitin na natin ang ating summer vacation hindi lang para magliwaliw at mag-relax. Sulitin din natin ito para tuklasin at kilalanin ang ating pinagmulan. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Katrina Son para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok, 24 oras. Arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa COMELEC habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang COMELEC. Nakatutok si John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI-NCR sa dalawang Chinese habang nag-aayos ng sasakyan sa Makati nitong weekend na pinaniniwalaang may gamit na pang-espiya. 5 araw nang minamatsagan ng galaw ng mga dayuhan. At dahil magpapalit na ng kotse dahil coding na bukas ang kanilang sasakyan, ikinasa ng NBI ang operasyon ngayong araw. So ito nga mga kapuso, patuloy yung ating stakeout dito sa bahagi ng Maynila. Pero ang kapansin-pansin ay nandito sa ating kanan, itong mismong Palasyo del Gobernador na tanggapan ng COMELEC. At yung ating target na sasakyan ay nandito lamang, no? Sa tawid na kalsada. So tingnan natin, no, kung ano nga ba yung pakay nitong sasakyan na to, ano ba yung kanyang laman at bakit siya nandito sa lugar na to. Nang gumalaw na ang sasakyan, hinarang na ito ng NBI. Open the door. NBI. Down. Down, down, down. Down, 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 down. Posas, posas. Down, down. Posas, posas. Arestadong isang Chinese na may tourist visa. Tumambad sa likuran ng sasakyang nirentahan ng Chinese. Ang umaandar pang equipment na kung tawagin ay IMSI catcher. May kakayahan itong humigop ng mga sensitibong data at impormasyon tulad ng text messages, cellphone numbers, calls at iba pang data mula sa mga cellphone na malapit dito. Umiikot sa mga government facilities natin. COMELEC ang iniikutan na nila ngayon. Remember na fast approaching ang ating eleksyon, ano? Hindi natin alam kung anong pakay nila. Na-recover din sa sasakyan ang 3 SIM cards, cellphones at iba pang mga gadgets. Nang tanungin ang Chinese sa kanyang aktibidad. What's this, sir? What's this? What's this? What's this? Hindi niya alam. You okay? Patuloy na hinahanap ang ikalawang Chinese na sakot sa umano'y spying activities ng naarestong dayuhan. We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, walang dapat ipangamba. Wala raw election data sa COMELEC headquarters. Nagsagawa rin daw sila ng test at wala raw na kompromiso sa kanilang system. Dinala na sa tanggapan ng NBI-NCR ang dayuhan at nakumpiskang IMSI catcher para maisailalim sa digital forensic analysis ang mga ito. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sensitibo ang video na susunod ninyong mapapanood. Sinagip sa CI Zamboanga, Sibugay ang isang lalaki na sinakmal po ng buhaya. Namimilipit sa sakit ang lalaking yan habang kagat ng buhaya sa isang public park.
Ilang beses din siyang kinaladkad at iwinasiwas ng buhaya. Kumawala lamang sa kagat ang buhaya nang patunugin ng may-ari ng parke ang bakal na harang. Agad na nirescue ang biktima at nilapatan ng first aid ang sugat niya sa binti at braso. Agad din siyang dinala sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alaman sa kaanak ng biktima na may sakit ito sa pag-iisip. Nangako ang may-ari ng parke na sasagutin ang gastos sa pagpapagamot ng biktima. Pansamantala rin munang ipinasara ng DNR sa Zamboanga Peninsula ang parke. Samantala, bukas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa rekomendasyong imbestigahan sila ng Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng kalihim, hindi siya natatakot sa rekomendasyon ng komite ni Senadora Amy Marcos. Git pa niya, ginawa nila ang nararapat. So, welcome development. Hindi naman tayo natatakot dyan. Kaya ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, this the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May tinakdang araw ang Simbahang Katolika para sa paghalal ng bagong Santo Papa, ang Papal Conclave. Pero bago makasaysay ang araw na ito, balikan muna natin ang ilang mahalagang Papal Conclave sa kasaysayan. Sa darating na May 7, tinakda na ang araw kung kailan sisimulan ang pagpili sa papalit sa naiwang pwesto at mga tungkulin ng yumaong si Pope Francis. Ang Papal Conclave. After the death of the Pope, from day 1 to day 20, dapat magka-conclave. Ang conclave mula sa salitang Latin na cum clave, ibig sabihin with a key. Sa proseso kasing ito, ang mga kardinal magkukulong sa Sistine Chapel. Wala silang kontak sa labas habang sinasagawa ang paghalal sa bagong Santo Papa. Once the door is closed, wala nang istoryahan, wala nang discussion, tuloy-tuloy lang ng botohan. Meron silang balota na bibigay nila yung pangalan at saka pipirmahan nila. And then pa-fold nila, dalawang fold lang, pupunta sila doon, magdadasal sila, iuhulog nila doon sa lalagyan para malaking kalis. You must get 2/3 of the majority. Kapag wala raw nakakuha ng kinakailangang bilang ng boto, sinusunog yung balota, nakalagay itim, nilagyan ng chemical to blacken yung papers. At kapag puti naman ang lalabas sa usok mula sa chimney ng Sistine Chapel, hudyat na ito na may bagong halal na lider ang Simbahang Katolika. Habemus Papa. During the conclave, walang specific day ang sinasabi. Tuloy-tuloy yung botohan. Ang Papal Conclave na humalal sa tatlong pinakahuling Santo Papa ng simbahan, tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Ang paghalal kay St. John Paul II mula October 14 hanggang October 16, 1978. Ang paghalal naman sa successor niya si Pope Benedict XVI nagsimula April 18 taong 2005 at nagtapos kinabukasan April 19. Samantala ang conclave naman na humalal kay Pope Francis nagsimula March 12, 2013 at nagtapos ng March 13. Ang pinakamaiksing Papal Conclave naman nangyari noong October 1503. Tumagal lang ito ng ilang oras. Dito nahalal si Pope Julius II. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng Santo Papa nahahalal ng ganito kabilis? Gaya na lamang ng pinakamahabang Papal Conclave sa kasaysayan. Ang Papal Conclave ni Pope Gregory X noong 1271 ang tinuturing na pinakamatagal na Papal Conclave sa kasaysayan ng Simbahang Katolika mula November ng 1268 hanggang September ng 1271. Wala kasi ni isang kardinal ang nakakuha ng kinakailangan 2/3 ng boto. Kaya paulit-ulit na naging botohan at tumagal ng 2 taon at 9 na buwan. Samantala, muling kinilala po ang inyong lingkod sa kakatapos ng 19 Gandingan Awards ng University of the Philippines, Los Baños. Salamat po sa lahat ng bumubuo ng UP Community Broadcaster Society sa pagkilalang ito. Batid namin ang napakahalagang papel ng mga broadcaster sa paghubog ng kaalaman ng ating mga manonood. Kaya makakaasa po kayo na mas lalo pa naming pag-uusayan at paghatid sa inyo ng kaalaman at trivia sa likod ng mga trending na balita. Dahil kimportante ang may alam, ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Not guilty plea ang inihain ng actor na si Archie Alemanya kaugnay ng kasong acts of lasciviousness na isinampalaban sa kanya ni Rita Daniela. Pinagbigyan din ng korte ang hiling na gag order ng company Archie na huwag pag-usapan ang merito ng kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang kampo matapos ang hearing. Sabi naman ni Rita na nakaharap ng aktor sa arraignment. I feel bad. I mean, ako
I know my truth and I know God is with me. And kahit anong mangyari, kahit gaano pa katagal, lalabas at lalabas yung totoo. Samantala, giving unbothered queen energy. Yan ang comment ng netizen sa latest post ni Kylene Alcantara sa gitna ng issue ng hiwalayan nila ni Kobe Paras. Naglabas na rin ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center tungkol dito. Makichika kay Aubrey Carampel. Unbothered queen si Kylene. Ganyan isinalarawan ng ilang netizen si Sparkle star Kylene Alcantara nang makita ang recent post niya sa Instagram na may caption na Happy 4.9 million followers. Ang post, pinusuan ng kanyang mga kaibigan at netizens at hindi raw maaaninag ang pinagdaraanan ng dalaga. Kahit kagagaling lang sa breakup sa kanyang kasintahang basketball player na si Kobe Paras. Wala pang direktang sagot si Kylene sa issue, pati sa mga binitiwang pahayag ng ina ni Kobe, ang dating aktres na si Jackie Forster. Sa video na ini-upload ni Jackie, binatikos niya ang aktres at dinipensahan ang kanyang anak. Ang mga fans nagpaabot ng suporta kay Kylene. Sa pahayag na inilabas naman ng Sparkle GMA Artist Center, sinabi nitong nais na raw ni Kylene na mag-move on na sa issue. Pinili raw ng aktres na panatilihin ang kanyang peace and respect sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Umaasa raw si Kylene na maka-move on na rin ang lahat at tapusin na ang issue. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.